Si Meo Tometa ay isang 20 years old na babaeng mula sa Japan. Mula sa murang edad, ambisyon na niyang pasukin ang karera bilang isang idol. Noong siya ay 15 anyos, nakuha niya ang kanyang break at siya ay nakast bilang isa sa mga bituin ng isang TV web drama na tinatawag na Secret Girls. Ang palabas ay tungkol sa isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na mga mag-aaral na namumuhay sa dobleng buhay bilang mga bituin sa J-pop. Ang papel sa palabas na ito ay nangangahulugan na maglilibot din siya sa Japan na magsasagawa ng mga pagtatanghal kasama ang grupo. Sa kabila ng pagiging isang bituin, siniseryoso din ng dalaga ang kanyang pag-aaral at nag-aaral ng musika sa kolehiyo. Ngunit siyempre, isang bahagi ng pagsikat sa katanyakan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng fanbase. At kung minsan ang mga tagahanga na yon ay maaaring maging lubhang mapanganib. Noong January ng 2016, nagsimulang makatanggap si Meo ng ilang kakaibang mensahe at komento sa Twitter mula sa isang lalaki. Sa una, isinusulat ng lalaking ito ang kanyang mga mensahe at komento na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig at sinasabing napakaganda ni Meo at balang araw ay pagkakasalan niya ito. Ang tagahanga na ito ay nagpadala kay Meo ng ilang mga gift sa pamamagitan ng post. Masaya naman ang dalaga, ngunit pinili na huwag tanggapin ang mga ito dahil hindi niya nais na magbigay ng maling akala. Kaya ipinadala niya ang mga gifts pabalik sa sender. Ang tagahangang ito ay isang 27 years old na lalaking nagngangalang Tomohiro Iwasaki. At si Tomohiro ay hindi masaya na tinanggihan ni Meo ang kanyang mga regalo. Ang mga mensahe ng pag-ibig at pagsamba sa lalong madaling panahon ay napalitan ng mga mensahe ng galit at puot. Nakaramdam si Tomohiro ng kahihiyan sa pagtanggi nito at nagsimulang magpadala kay Meo ng mahigit 400 tweets na nagbabantang tatapusin siya nito. Nagpa siya si Meo na pinakamahusay na i-block si Tomohiro, ngunit mayroon din siyang masamang pakiramdam tungkol sa sitwasyon. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Kaya pumunta siya sa istasyon ng pulisya sa Tokyo upang iulat ang mga mensahe ng nagbabanta. Sinabi niya sa pulisya na ang mga mensahe ay nagpapatakot sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Sa kabila nito, hindi nakita ng pulisya ang mga mensahe bilang isang bagay na dapat ipag-alala. Kaya hindi na nila pinalawig pa ang usapan na para bang hindi nila sineryoso ang mga sinabi ni Meo. 12 araw pagkatapos niyang i-report ang mga banta sa pulisya noong May 21, 2016, naghahanda na si Meo para sa kanyang pagganap na pinamagatang Solid Girls Night Volume 11. Sabik na makita ang ilan sa kanyang mga tagahanga, nag-post si Meo ng ilang tweet para i-promote ang event. Ngunit dahil dito, alam na ngayon ni Tomohiro kung saang lugar siya naroroon. Kaya naman agad din itong pumunta sa nasabing event. Bandang alas 5 ng hapon sa araw na ito, si Meo ay papunta sa event kung saan siya nakatakdang magtanghal at si Tomohiro ay nakatago at naghihintay sa kanyang pagdating. Nang makarating si Meo sa venue, lumabas si Tomohiro, hiningi ang kanyang phone number at nagtanong kung bakit niya ibinalik ang mga gift na ibinigay nito sa kanya. Si Meo syempre ay nabigla at natakot. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sinubukang ipaliwanag kay Tomohiro kung bakit niya ito ginawa. Ngunit galit na galit ang binata dahil itinuring niyang hindi kasiya-siya ang paliwanag na ito sa kanya ni Meo. At sa kanyang sariling salita, nawalan siya ng kontrol. Inilabas ni Tomohiro ang isang 3 pulgadang pocket knife at sinimulang salakayin si Meo sa nakakagambalang galit. Sumigaw si Meo para humingi ng tulong at ginamit ng mga saksi ang kanilang mga mobile phone upang tumawag sa emergency services. Ibinaon ni Tomohiro ang kutsilyo sa mukha, dibdib, tiyan at likod ni Meo. Sinubukang protektahan ng dalaga ang kanyang sarili mula sa pag-atake gamit ang kanyang mga kamay na nagresulta sa pagkagutay-gutay ng kanyang mga daliri. Sa maikling sandali lang, mahigit 60 beses na niyang sinaksak si Meo. At habang ginagawa niya ito, sumisigaw siya na dapat kang mamatay, mamatay, mamatay. Nang matapos ay nawalan ng malay si Meo at bumagsak sa lupa. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis sa pinangyarihan
at mabilis na dinakip si Tomohiro. Tinanong siya ng mga otoridad kung bakit niya ito ginawa. Sinabi lang ni Tomohiro sa mga pulis na tinambangan niya talaga si Mayo. Nagalit siya sa pagtanggi nito sa kanyang mga gift at sa tugon ni Mayo kung bakit niya tinanggihan ang mga ito. Sinabi ni Tomohiro sa mga pulis na dala niya ang kutsilyo para tapusin si Mayo kung sa tingin niya ay kailangan. Si Tomohiro ay kinasuhan ng tangkang pagtapos ng tao. Isinugod naman si Mayo sa ospital. Siya ay nasa kritikal na kondisyon at nakoma. Ginawa ng mga doktor ang lahat para mapanatili siyang stable. Malubha ang kanyang mga sukat at maraming dugo ang nawala sa kanya. 2 linggo pagkatapos ng brutal na pag-atake na yon, nagising si Mayo mula sa kanyang koma. Nakaligtas siya ngunit meron siyang mahapang daan patungo sa recovery. Sa kabutihang palad, hindi nasugatan ng talim ang alinman sa kanyang mahalagang bahagi ng katawan. Nanatili si Mayo sa ospital para sa karagdagang 4 na buwan dahil kailangan niya ng maraming reconstructive surgery. Dahil sa pag-atake, bahagyang nabulag ang isang mata ni Mayo at nawalan pa siya ng mga daliri sa isang kamay. Nasa kasamaang palad, ang siyang nagpahinto sa kanyang karera at pagkahilig sa musika. Lubha ring nagdusa si Mayo mula sa post-traumatic stress disorder. Nagsimula ang paglilitis noong February 20, 2017. Gusto ni Mayo at ng prosekusyon ng hapang buhay na sentensya para kay Tomohiro. Naniniwala ang dalaga na banta si Tomohiro hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa kung sino man ang susunod nitong magugustuhan. Sinabi ni Mayo na gusto niya itong mapatawan ng parusang bitay. At kung hindi siya masisintensyahan ng parusang bitay, sinabi ni Mayo na nais niyang makulong si Tomohiro habang buhay. Nagsalita si Mayo sa korte tungkol sa kung paano naapektuhan ng pag-atake na yon ang kanyang buhay, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa pag-iisip. Sinabi niya sa korte na ang ilan sa pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay ay inalis, tulad ng pag-arte, pagkanta at pag-aaral sa kolehiyo. Ipinaliwanag ni Mayo kung paano siya nagdurusa sa kanyang PTSD sa mga taong bumibisita sa kanya, kahit nakilala niya pa ng husto ang mga taong ito. Sinabi niya rin na kahit ang pagtingin sa doktor na may dalang ballpen ay kinakabahan na talaga siya dahil natatakot siyang baka muli na naman siyang masaksak. Sinabi niyang nahihirapan siyang makatulog sa gabi dahil madalas siyang binabangungot na sinusubukang tapusin muli ni Tomohiro. Tinapos ni Mayo ang kanyang pahayag sa isang mensahe sa mga hurado. Sinabi niyang ang mga pulis ay dapat na maghatid ng isang malupit na paghahatol sa umatake sa kanya dahil ayaw niyang maulit ang isang katulad na pag-atake. Hinding-hindi niya mapapatawad si Tomohiro sa nangyari sa kanya dahil mananatili ang mga galos niya sa katawan pati na rin sa kanyang puso. Pagkatapos nasabihin nito ni Mayo, nagsimulang sumigaw si Tomohiro na tapusin na lang din siya ni Mayo ngayon din, saka malakas na humalakhak. Sa kabila ng mga saksing nakakita kay Tomohiro habang pinagsasaksak si Mayo at sa kabila ng pagsasabi ni Tomohiro sa mga pulis na sadya nang dinala ang kutsilyo para tapusin si Mayo kung gusto niya at sa kabila ng labis na bilang ng mga saksak na ginawa niya kay Mayo, ang kanyang defense team ay nagkaroon pa talaga ng angas na sabihing ang intensyon ni Tomohiro ay hindi para tumapos ng tao at sinabing inatake lang nito si Mayo dahil nadismaya ito sa dalaga sa hindi nito sapat na pagsagot sa kanyang mga tanong. At gaya ng naisip ng lahat, hindi ito tinanggap ng korte. Ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Tomohiro ay nagbigay ng character reference at inilarawan ng binata bilang hindi sanay sa pagpapahayag ng kanyang mga damdamin. Ngunit sinabi rin na ang kanyang kapatid na si Tomohiro ay may banayad na katangian. Sinabi niya rin si Tomohiro ay nanood lamang ng ilang mga video ni Mayo bago mabilis na nahumaling sa dalaga. Paliwanag niya medyo loner ang kanyang kapatid at sa kanyang pagkakaalam wala itong tunay na kaibigan. Ang ebidensya ay napakalinaw na ang pag-atake ay pinaghandaan at ang Tomohiro na yon ay may balak na tapusin ang buhay ni Mayo. Dahil dito, binago ni Tomohiro ang kanyang kwento at umamin ng guilty sa krimen. Hinatulan siya ng 14 na taon at 6 na buwang pagkakakulong.
Talagang kakaiba ang mga ganitong uri ng mga bihirang kaso ng kaligtasan, lalo na kapag ang mga pinsalang natamo ng biktima ay parang 100% fatal. Ang kasong ito ay bahagyang katulad sa kwento ni Alison Bosa sa mga tuntunin ng kanilang brutal na kalikasan. Bagamat hindi gaanong kasukdulan, kapansin-pansin pa rin kung paano siya nakaligtas sa gayong kasuklam-suklam na pag-atake. Kung nais niyo pong panoorin ang kaso ni Alison Bosa, ilalagay ko po sa description sa ibaba. Nakakalungkot na nahihirapan pa ring huminga at kumain si Mayo at mayroon pa rin siyang PTSD. Hindi siya umaalis sa kanyang tahanan maliban kung may kasama siyang pinagkakatiwalaan. Noong July 11, 2019, nagsampa ng kaso si Mayo laban sa Tokyo Metropolitan Government sa kanyang dating ahente at kay Tomohiro na umaasang makatanggap ng 76 million yen bilang danyos na katumbas ng humigit kumulang 27,800,000 pesos sa kasalukuyan. Malaki ang paniniwala ni Mayo na marami pa sanang magagawa ang mga pulis para maiwasan ang pag-atake. Gayunpaman, ang pag-atake kay Mayo ay nagresulta sa Japan sa pagbabago ng kanilang mga batas sa panghaharas at pang-i-stalk. Binago ang mga ito upang isama ang panghaharas online. Ibig sabihin, kung ang mga bantang ginawa ay itinuturing na nakakabahala, obligado ang pulisya na imbestigahan ang mga ito. At sa ngayon, mayroong ilang mga insidente na natigil bago mawalan ng kontrol ang anumang bagay. Shoutout po kina Randy Piano, kay Jenny May Ortega from Qatar, kay Glenda Kumawas from Manila, kay Early Restar, at kay Carlo Untalan. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung hindi niyo pa po nagagawa. Ito lang po para sa araw na ito, mag-ingat po tayong lahat. Advance Happy New Year po sa inyong lahat at naway pagpalain po ng may kapal ang ating 2025.